Class. So this is the part 2 of our topic, ikaapat na markahan, pagsusulong at pangangalaga sa karapatang pantao. Okay. So ngayon, karugtong na lang class dahil tinalakay ko na hanggang mga pangunahing katangian ng karapatang pantao. So gagawa niyo ng reviewer yan at ipapasa niyo sa akin bukas. I'm here, class tayo. Paswerte niyo ah. Ayos ah. Okay. So ano naman, dito na tayo sa kahalagahan ng pagtataguyod sa karapatang pantao. When you say itaguyod, bakit ito ipapractice? Anong kahalagahan? Bakit sinali ito sa ating lesson? Kasi ang dami talagang nalalabag na karapatang pantao ngayon. Kasi ayaw kong gawin sa kapwa ko yung ayaw kong manggawin sa akin. Simple. So that is about human rights. So ano ba tong kahalagahan nito? Una, namumuhay ang mamamayan ng may kalayaan, seguridad at kaligtasan. Tani, totoo ito. Kung titingnan natin sa mga module, sa mga libro, napaka-idealistic. Nagets nyo? Namumuhay ng may kalayaan, malaya ka. Hindi ka malaya. Ako nga, nararanasan ko yan eh. Hindi ka malaya maghambal. Kasi kung maghambal ka, against sa pananaw ng iba, naghambal ka, not for your interest, but sana for other people's interest. Pero ito ay labag. Ikaw ang masama. Do you understand? So, ang gagawin mo, mananahimik ka na lang. Therefore, you are not malaya. Ano pa? Seguridad. Security. Well, kahit papano, kita nyo, di kayo nakulbaan kapag nakakita kayo ng pulis. Sa North Korea, makulbaan ka eh. Di rin makakita ta ng pulis. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, minsan nakaka-bad trip din eh. Pero at least, feeling mo secure ka. Hindi ka niya dakpon kasi wala ka man sala. Tapos walang mang snatch sa'yo, lapit-lapit nga pulis or walang magagawa ng katarantaduan sa'yo because Arina, lumabas na sa babak. Sorry. Bakit? Kasi feeling mo secured ka kay Arab police. Do you understand? At kaligtasan, sana all. Dirigit pa paano, ligtas. Sa Manila class, grabe. Alam mo yung riding in tandem dati? Ganon-ganon na lang lakwao ng kabuhi na para bang walang ano eh. Para bang mas mahalaga pa yung manok na pula. No? Mas mahal pa ang manok kaysa sa kabuhi ng tao. Eh, kung maipit ka sa truck na, kung pigado ka, 5,000 lang yan, taxi mo. Sinong mahal? Di ang manok na pula. Di ba may kanta niyan? Tama? Okay, kalawa. Hindi pa naman ako mag-e-edit dito, Oberyo. Oberyo. See? Ilang estudyante ko ang makakabati nito in the future. Oberyo, sikat ka na. Okay. Narinig nyo yun? Habang nagle-lesson ako, nagpapa-eksina doon. Okay. Nagre-resulta ito ng pag-iral ng kapayapaan at katahimikan sa lipunan sapagkat lahat ay kumikilala, lahat sana all. At nangangalaga sa karapatang pantao. Totoo? Hindi. Yung totoo. Siyempre hindi. But most of the time. Kaya kung hindi tayo nagrespeto sa karapatang pantao ng kapwa natin, tanigin pag naugot si Habilona da kay Johnson's BB powder, gipatay niya na. Do you understand? And the reason why you are not doing that because you know she has the right to life. Gets? Amo na. Di ba nga pag may mag-away, pwede pang pagbatiin because of this karapatan. Or else, wala na kapatsanay na sila. Next. Ikatlo, nagkakaroon ng kalayaan at pantay na pagkakataon ang lahat ng plastikan kasi ako nito class daw gusto ko magsuka. Lahat gid ng mamamayan na paunlarin ang kanilang sarili sa iba't ibang aspekto. Na siyempre, magbubunganin ng tinatawag na kaunlarang pambansa. Magsisimula muna yan sa ating mga sarili. Tapos diri sa banwa. Tapos sa buong Occidental. Tapos sa region. Tapos sa nasyonal. Hanggang sa buong mundo. Do you understand?
Huwag ka ngang plastic. Siyempre, nagsimula ka muna sa sarili mo. Di ka nga kabalo magpudyot ng basura. Tapos kung mag-campaign ka, no to garbage, blah, blah, blah. Plastic, mo. Ang daming plastic sa mundo eh. Bakit totoo? Hindi. Huwag kang manakit ng kapwa, pero huwag ka. May kaugot siya doon sa... sorry, Lord. Pero nagsisimba na ako. Salamat, Oberio. Okay. So, ganun yan, class. Hindi na ko na padalwan kasi ako mismo di ko yan masyadong kapate dire. Ayoko talaga, di kayo pwede mag-plastic-plastic. Kasi tuod gineya. No? Kaya tingnan niyo ating bansa, ang gulo-gulo. Pilipino, siniraan ng kapwa Pilipino. Para bang hindi tayo, class, alam niyo, class, tandaan niyo to, alalahanin niyo ko pagdating ng araw, pag matanda na ako, o baka umiksi na ako sa mundong ito, pero malayo pa naman sana. Baka sabi ni Abilo na, kakasabi lang ni Ma'am nun, boyag! Pamate, habang tumatanda kayo, marirealize na papaunti yung circle of friends niyo. Alam niyo bakit, class? Marami kayo marirealize eh. Na likas sa tao, ganito likas kaysa sa ganon. Hindi niyo napapansin? Wala kang kwenta kung wala kang pakinabang. Can you imagine? Ika-4, nagbubunga ng katatagan at kaunlarang panlipunan. Tama naman. It creates stability. Bakit? Siyempre, di ba, hindi naman, paminsara bala, basahan nyo sa news kung meron ba nagpapatayan araw-araw dito sinigaran, wala, di ba? Because of human rights. Dahil alam na, lalo na yung mga nag-aaral, na ako, may karapatan ako mabuhay, may karapatan ka mabuhay, ikaw man. Do you understand? Kung maugot ka man sa akin, hiwitan mo lang ko, pero hirapan mo lang ko, di mo patyon. Gets? Simple lang gina, respeto eh. Respect begets respect. Anong ibig sabihin yan? Kabalo ka magrespeto, tirespetoon ka man because respect is not given, it is earned. Tama? Meron mga, ano pa naman itong mga to? Walang kwenta daw nga. Bakit? Ginawa ko naman lahat. Bakit mga estudyante ko mga ganito? Daw wala mo silang pakialam sa presensya ko. Ask yourself. Baka there is something wrong with you. Simple. Gets? Okay. Mga karaniwang anyo at epekto. Diretso naman tayo dito. Pagpatuloy na natin eh, baka mamaya wala naman ang klase boss eh. Gets? Tapos alam mo ba, sinabihan na kami, ubra kami TOS para sa 4th quarter. Tinami, ka mo mag-exam ka agad, wala ka naman namang-an. Essay pa naman tayo sa 4th quarter. Half yata essay, nalipatan ko na. Okay. Ano ang mga karaniwang anyo at epekto ng paglabag sa karapatang pantao? So yung kanina, ito yung kahalagahan, bakit itaguyod. Diri naman, ano naman epekto kapag itong karapatang pantaong ito ay nilabag? Pamate, laganap ang iba't ibang anyo ng paglabag sa karapatang pantao sa iba't ibang panig ng daigdig. Agree, disagree? Laganap ba ang paglabag sa karapatang pantao? Maramba? Agree. Huyan ka mo no. Nabatian yung mga maramba. Pag hindi sila magsabat, alam na. Okay. Blackmail ang tawag nun. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit maigting ang pandaigdigang panawagan sa pagsusulong nito. Di ba nga sa India dati? In fairness, thank you UDHR. What is the meaning of UDHR? Lakasan, di ko mabati. Maramba niya. Ano? Universal Declaration of Human Rights. Ay, praise God. Diba talaga pag nagsimba? Di ba, class? Kahit pa paano nabawasan na yung mga kaso, kagaya ng sati. Anong ginagawa? Na kapag napatay ang bana, sunuging buhi man to ang isama yung masawang babae. Ano nangyari? Na lesson yan, kung hindi man siya
talaga totally eradicated yung cases. Meron talaga tiga-ulo niyan eh. Na mga, alam mo yun na, di ba? At least malaking bagay ang Universal Declaration of Human Rights para maalis ito, class. Tsaka yung foot binding ng China. Siguro may gumagawa niyan, mangilan-ngilan na lang, mabibilang na lang sa daliri. Pero dati, laganap yan. Ngayon, hindi na because of human rights. Okay. Karaniwang mataas ang kaso ng paglabag sa karapatang pantao sa mga lipunang limitado lamang ang karapatan at kalayaan ng mamamayan. Di ko nga alam kung pwede kong sabihin dito yung mga bansa. But na-realize ko lang, ang hirap pala manirahan sa mga North Korea, Pakistan, Afghanistan. Saudi Arabia, okay pa eh. Kasi ang dami ng, kumbaga, marami ng mga ano doon eh, mga iba't ibang lahi eh. Class, grabe. Na-realize ko lang, ang hirap pala. Kaya pala, ang kanilang average, yung mortality rate nila, 45. So, 45, most of the people there, 45, sige, bells. So, if you wanna die young, go there. Okay? Ha? Gusto mo, Johnson, pabalunan ta ka. Okay. Merong 10. Hanggang dire na lang ta. Pangunahing anyo ng paglabag ng karapatang pantao sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lang Miss Pilipinas ha, pamate. Kay kasali ni sa ating exam. Una, genocide killing or pagpatay ng maramihan sa isang lahi. Genocide, another term for that is mass killing. Pero pag sinabing genocide, geno means race. Kagaya ng ginawa ni Hitler sa mga Hudyo dati. 6 million Jews. Genocide ang tawag niyan. Maliwanag? So that is against human rights. Can you imagine? Yung pinatay mo mga tao yan, may mga damdamin, may mga utok, may paniniwala sa Diyos, etc. etc. And yet, because of your kakaibang mga ideology sa buhay, pinatay mo sila lahat. Kasi sagabal sila para sa'yo. Ikalawa, rape or pananamantalang sexual at iba pang nauugnay rito. Agree ba kayo na ang panggagahasa ay labag sa karapatang pantao? Labagid. Mahalikan ka nga lang ng taong hindi mo gusto, nakakabad trip na eh. Ano na lang ang rape? Ano na lang kung magbunga? Tapos, that bunga will remind you every day na once upon a time, nagahasa ka. Kaya nga bilib na bilib ako sa mga nanay na na-rape, mga babae na na-rape, tapos nagkaanak, tapos nagagawa pa nilang mahalin yung anak nila. Kasi hindi ko rin alam kung paano ko mamahalin yung taong magpapaalala sa akin. Mabuti sana kung kamukha ko lang. Kasi walang traces doon sa kung sino man yung nanggahasa. Do you understand? Pero makikita mo kamukhang kamukha nung tatay na lalaki na nanggahasa sa'yo. Habang lumalaki yung anak mo, hindi ko alam kung saan kukuha ako ng power para mahalin yung bata ko. Ayoko magsalita ng tapos. Kaya nga hindi ko muna magsasabi dahil wala naman ako sa ganyan sitwasyon. Do you understand? Pero hangang-hanga ako sa mga babaeng they love that kung ano man yung bunga na yan unconditionally. Okay. Next. Ikatlo. Okay, ikatlo. Forced sterilization o puwersahang pambabaog sa isang individual. Pwedeng babae, pwedeng lalaki. In fact, meron ako na research dito kanina, class. Nakakagulat. Kagaya ng Australia, Canada, may iba't ibang bansa, Japan. Dati pa yung iba mangilan-ngilan, ginagawa nila ngayon. For example, si Havilona, meron siyang illness. Disabled siya or something na nakakaapekto sa kanya. And meron pwede kang makapag-asawa. Ang ginagawa ng gobyerno, binabaog si Havilona para hindi na kumalat yung lahi niya. Kaya pala ganun. Kaya pala yung kakilala ko, yung asawa niya, PWD, and then sterilized. Amo pala na, class. Now I understand. But labag ito sa karapatang pantao.
Hindi naman ibig sabihin PWD si Abelona, PWD din ang magiging bata niya. Do you understand? Pero ganun ang paniniwala nila, wala tayong magagawa. Ika-4, sa pilitang pagpapasailalim sa isang individual na maging bahagi ng eksperimentong medikal at siyentipiko. So for example, si Chudosyo, gusto kong pag-aralan, whether he likes it or he likes it, joke lang. Ipakidnap ko si Chudosyo. Kag pag-aralan ko ang puso, i-dissect ko si Chudosyo. Pag-aralan ko kung bakit nagkaroon ng ganitong blah blah blah. Do you understand? Bawal na. Bawal na, class. Yung iba, nagbibigay sila ng consent, lalo kung dying sila. Dinodonate na nila in advance yung kanilang mga organs. And I find it, heroic yung mga ganon. Pero yung kwaon mo yung tao because nangangailangan yung big boss mo ng bagong heart. Do you understand? Kidnapon mo ni ka-healthy ni Chudosyo, kag-i-dissect mo na, pat yun mas Chudosyo, kag-i-dissect na, kagwaon yung heart niya, kag-isaylo to. That is against human rights. Maliwanag? Okay. Next, pang-aalipin, pagsasagawa ng torture at human trafficking. Siyempre naman, sino bang gusto ng i-torture? Yung magmamahal ka ng taong hindi ka gusto, that is already a torture. And that is against human rights. Kaya ka mo siya nga, hindi ka mo yan magpalangga sa mga taong hindi sa inyo. Okay? Tama? Bakit? May natamaan ba dito? Wala man. Ikaw, boy? Wala? Konti. Okay. Human trafficking. For example, si Abelona, ninakaw ko kag ibaligya ko. Oh, ibaligya ko ni Abelona kay pagkuhain ng mga organs siya someday. That is human trafficking. Okay, ibenta. Next. Ari class. Meron pa rin ni hasta subong pero konti-konti na lang. Ang pinaka-last na datos na meron nito ay 2020. 39 kabilog na lang. Sa bansang Pakistan man. Ang tawag nila dito ay honor killings. Ito'y pamamaslang ng lalaki sa kanyang babaeng kaanak. For example, si Abelona, utod niya si Johnson's. Okay? Ngayon, nahuyan ng pamilya. For example, si Johnson ay mapangasawa tani ni Tagle. Ang nangyari, tumakas si Johnson kaya ang gusto niya si Gyanga. Nag-elope sila. Ayan na. Oh. Anong ilonggo daw, hiligay nun daw ng elope, sabi ni ni Katleya. Okay? Comment down just below. Above na lang kung gusto nyo. Ano mangyari? Magagalit ngayon si Abelona kay Johnson dahil pakahuyan niya ang pamilya niya sa pamamagitan ng pagsama kay Gyanga. Anong gagawin ni Abelona? Patyon niya si Johnson's baby powder. Honor killing ang tawag niyan. Malipay ka? Okay. Ari pagid class. Number 7. Hanggang 10 lang Female infanticide. Meron pa diri. Female foeticide. Magkailang iba pala yun. Itong female infanticide na bata na sa nakita nila nga babae, patyo nila. Kasi tingin nila sa babae, it is a liability. Do you understand? Ito naman female foeticide, mas malalay. Ang ginagawa nila, ginagamit nila yung mga makabagong teknolohiya para mabalaan dyan sa sinapupunan ni Boy Tom. Kung ang bata niya ay girl, dira pa lang patyo na. Foeticide ang tawag yun, F-O-E-C-I-C-I-D-E. Okay? Pag infant na, siyempre nagawa na, baby na. Can you imagine that? Kalain milyon ka babae ang nadula sa ila. Ang ginagawa nila, ginakidnap nila na kag-alam na. Kaya ang hirap maging babae pala sa kanila, no? Well, natigil naman ito with the help of UDHR, pero class,
mas taas pa rin yung preference na lalaki ang bata nila. Kaya dito, AJ, magpakalalaki ka git. Or else, maeksena ka man. Nagets niya, class? Oy, ang kakasad naman, di ba si Sahara pagkabata. Oha! Oy, ang cute na baby. Babae ne. Tigi bells. Tigilaliman ka, gwapa naman tani pala. Wala ka kabalo yung anak mo maging Miss Universe tani. Gamay pa lang, patay na. Gets? Mga kamukha pa naman yung Nijantea, mga Indiano. Okay. Next, pananadyang panggugutom. Ano ibig sabihin nito? Kunyari yung mga nanay nyo, Lord, gawain ko pag nagagalit ako sa anak ko. Hindi ka mag-almusal, tanghalian, hanggat hindi ka aamin. Kasalanan pala yun against human rights. Sorry, Lord. Magbabago na. Yung hindi ka pakainan, sino dire ang nakaranas na hindi ka pinakain na, yun, be honest. Yung kaya for fun lang. Dahil nagalit sa iyo ang nanay o tatay mo, di ka pinakain kahit isang meal lang. Hindi ka pinakain? Ikaw man, may racism mo. Pinapaluhan ko sa bugas, ma'am. Gawain ko kasi yan, gani. Pero, dalawa na lang. Pagdakip sa individual o pangkat ng hindi dumaraan sa tama at legal na proseso. Kunwari, may huring-huring diri nga si EJ, amo ni ang killer diri sa high school. Tigin dakip kagad si EJ without investigating. Do you understand? Tandaan nyo, bisan nadakpan ka pa nga gauyat kutsilyo kag may dugo na. Kaya kalulbaan, no? For example, yung utod mo na nabunan, tapos harap ang kutsilyo, tapos alinganga ka. Ginko mo, siyempre, ang sa utak mo, ililigtas mo siya, tama? Shhh! Uy, kapatid, ginko mo, puta gama mo ka na. Nay, may nanawag na pala sa pulis, gadala-dala ka ne. Kasi mga dugo, arasi mo, patay kang bata ka. Pero hindi kaya pwede agad-agad akusaran bisan ang hawakan ka without investigation. Dapat may due process pa rin yan. Diba yung kriminal, pamangkuton, o ano bang natabo, meron kang dapat silent ka lang. Right mo na. Hayaan mo yung abogado. Abogado mo ang magtatanggol sa'yo. Kasi nga, mas maraming sinasabi, mas maraming bulag sila kabalo. Ano ang kasabihan? Mas maraming sinasabi, mas maraming nagsimula sa M. Mali! Di ba nga? Mas mabuti pa manahimik ka. Mas marami ka sinasabi, mas maraming mali pa. Gets? Bakit hindi ba totoo yan? Di ba nga sabi nga nila, ang wise man daw, kadalasan nag-o-observe lang yan at hindi mahilig magsalita. Okay? Dahil pag nagsasalita ka, kinukuha ngayon ng kalaban mo, yung mga sinasabi mo, meron na silang ipanglalaban against you. Kaya nga, di ba, huwag tayo magtitiwala basta-basta dyan sa mga katupad nyo, Katleya. Okay? Sasabihin na naman itong mga future students ko, ma'am, sino yung si Katleya at si Oberio? Sila na ang mga pinaka-slim diri sa Maramba. Okay. Last. Extrajudicial killings. Alam nyo na Okay? O ang pamamaslang ng mga otoridad ng pamahalaan na hindi dumaan sa minsan ito extrajudicial killing para wag na tayo magpaka-plastic ha. Kisa ka, ayos lang. Kasi naman, minsan, kapag may influensya, for example, drug dealer, tas may influensya, can you imagine, drug dealer, drug pusher class? Mas patindi pa yan sa user. Why? You are literally destroying the lives of the youth.
Do you understand? Di lang youth, pati yung feeling youth. Gets? Te, ang ginawa dati, pag hindi sila maguntat, timbog. Erasing. Kasi yung daanin mo pa sa proseso, trial. Ang dami kong kilala na priso. Mga kalipas ang 2 buwan, nakagawa na naman, ara na naman, nagkalat na naman ng lagim. Totoo? Bakit gawa ganun ka, AJ? Parang alam na alam mo. Kaya kasalanan pumatay, pero hindi na ako magsasalita, magkasala na naman ako. Pero tama. Pero wrong yun, class, ha? Kasi wrong yun, lalo kung kunyari na chika-chika lang na si Giangga ay pusher, hindi naman pala totoo. Tinaniman siya ng mga drugs para lang ibagsak si Giangga. Do you understand? Tapos gibel si Giangga because of that. Tapos wala na pala kamalay-malay ang nilalang, kaluoy. Ay, Giangga, sorry. Bakit tingin ako ng tingin sa'yo, tagol?